Good day guys, so update lang tayo sa kalapati natin. Ayan, nag-iisang panglaban natin, sana makauwi hanggang dulo. So kung hindi man siya makauwi mga kabi, pwede naman yan susunod na race o sa south race. Ayan, so ayan, confirm na nga mga kabi, barako tong grisel natin. Ayan, so nilagay lang natin dito, umayos na nga yung pamamarako niya. So mas gusto rito sa loob kesa dun sa breeding cage natin. Ayan, so barako na yan. So hindi natin alam kung saan paparis yan. Baka pumaris dito sa puti natin o dun sa kabilang puti, kay orange o kay red. Ayan o. Ayan, barako na. So update ko pala kayo dun sa ibang young bird natin na hindi ko pa alam kung ano yung gender, yung mga stock bird natin na binread nga. So para sa breeding season natin, at paghahanda natin sa mga OLR na darating o yung future OLR breeder natin na kalapate, update ko kayo. Ayan. So ito nga mga kabi, itong white feather natin na to na checkered. Mukhang netoy lang. Pero pag nakita nyo sa personal to mga kabi, medyo maganda to. Mukha lang siyang netoy sa video, pero matikas to sa personal. Kumbaga hindi siya photogenic. Gandang kalapati yan mga kabi kapag ka nandito kayo. Tapos yung isa na yun, yung blue bar, yung kapatid niya, maliit na kalapati. So ito mga kabi, yung isang stock bird natin na to, yan, yung checkered na yan, babae nga yan. So confirm na yan na babae. Tapos yung isa, hindi ko alam kung babae o lalaki. Ayan, sa dalawang stock bird natin na binread nga para sa future OLR o OLR na sasalihan natin. Yan. Kasi yun yung blue bar natin na pinaparisahan natin sa white feather. Kaso medyo parang ano tawag dito, namimili o yung maarte pa sa kapares yung blue bar nga natin na white feather. Ina-acquire natin, medyo maarte sa kapares, parang yung grisel din. Kaso yung blue bar nga natin medyo maay kaartihan nga, pumapares tas biglang nang bubugbog. So hindi ko pa alam kung saan maipapares yun. So alin lang dito, eto yan sa tatlo na yan o dito sa dalawa natin, napapakita ko sa inyo. Yung stock bird din natin ay hiniwalay. Ayan mga kabi, yung dalawang stock bird pa natin, magkapatid to, pero mukhang barako yung maliit no? yung punggok. Ayan, yung punggok na yan, medyo maliit kasi yung parang yung paa niya, medyo maliit na punggok siya. Alam niyo yung mga old school na Taiwan bird, ganun yung postura niya, yung mga punggok na kalapati. Ayan, ganun yung postura nito. Mukhang barako to kasi nung nilagay ko nga dito mga kabi, bumabarako siya. Tapos nakikipag-away. Kaso nung pinasukan ko ng barako na matanda, nagtatakbo nga siya. So hindi ko alam kung lalaki pa to o magiging babae. So pero pagka yung halos kay idara niya yung nilagay ko nga mga kabi, binabarako niya nga. Kaso hindi barakong pares, barakong away. So eto, hindi ko pa alam kung ano yung gender na to kasi hindi ko pa natatry. At medyo mailap kasi to. Pagka nilagay ko sa ibang kulungan at binabarako siya, lumilipad din. Kaya hindi ko pa alam kung lalaki o babae. Pero mas maganda kung lalaki parehas to, tapos babae parehas yung sa kabila. Para magandang combination ang gagawin natin, pagpaparisin natin sila. Ayan. So eto, kung sakali na babae to, baka sakaling ito yung i-breed natin dito o yung ipares natin dito. Ayan. Medyo ano pa kasi to, parang nangaaway pa siya, mapili masyado sa kapares. Bumabara akong pares, tapos maya maya bubugbugin nga kahit na pumapares na yung kapares niya o yung pinares natin, kahit na pumapares binubugbog niya. Ayan. Yung blue bar natin ayan. So medyo ano siya, pihikan siguro o yung sawain. Hindi ko pa alam kung ano yung mapapares ko dyan. Ito siguro kung sakali na magiging babae, pero ito matigas to yun. Makita nyo sa tindig sa itsura, matigas to. Etong dalawa na to, magkapatid to. Kaso kung mapapansin nyo, ito punggok nga to. Ayan o, pakita ko sa inyo yan. Yung isa, matangkad. Ito punggok yung itsura nya. Ayan o, yung parang maliit yung paat hitat binti niya. Ayan o,
So pagka nakita nyo yung mga lumang Taiwan bird, ganyan yung itsura nya. Ayan, so may pagkapunggok. So hindi ko alam kung magandang kalapate, pero yung mga old school kasi, kahit yung mga kalapate sa pipa na ginagamit na breeder, yung mga talagang foundation line na matatandang kalapate, ganyan yung itsura. Ito. So dati nag-alaga na rin kami ng mga ganyang kalapate, mga punggok nga, ang mga Taiwan bird, saka yung mga old o yung classic racing pigeon, ganyan din. So yung mga napag-alagaan namin nun, kaso hindi namin na i-try na i-race. So hindi ko lang alam kung magiging magandang breeder yan. Yan. Kasi makita nyo naman pagkakaiba nila. Ito yung kapatid niya, maganda yung size, normal size. Siya medyo may pagkapunggok nga. Yan. Ayan. So ito naman yung young bird natin. Ayan, tinitira nila yung mani. So napanood ko nga dun sa parang interview kay Sir Russell, na pagka nagpapakain nga raw siya, puro mga hindi niya nilalagyan ng pellet o yung mga whole grain, mga seeds at saka yung mga whole grain nga na patuka, walang pellet. Mainam nga raw. Mas mainam daw na pinapakain kaysa yung nilalagyan ng pellet. So tayo, eto meron siyang mais na kasama. Inaiiwan nga yung mais, lahat ng mais naiiwan. Pero balance na yung patuka natin. Hindi masyadong marami sa carbo, hindi rin masyadong maraming protein. So, kumbaga, saktuhan lang. So, kumbaga, balance yung patuka natin ngayon. So, talagang pagka-breeder, naiiwan talaga yung mga mais. So, siguro kapag ka-breeder, susunod, pwede tayong ihiwalay natin yung mga mais para hindi nga nasasayang. Ayan, so, ito yung mga breeder natin na ginagamit. So, medyo naligo lang to. Mga nakaraang araw. Naliligo kasi sa ulan. Ayan, kaya ganyan. Ayan. Mga breeder natin. Ito, hindi ko pa na-breed ulit. Nawala isang anak niya, sayang. Paborito ko pa naman, gandang katawan. Ganda ng katawan ng mga kabi, nabugaw lang. Kung hindi nabugaw yun, malamang batcher na nga yun. Isa sa mga gusto ko kasi yun, na kalapate. Dahil sa katawan pa lang, sa hipo pa lang talagang So talagang hindi naman maiwasan din kung minsan ganun, aksidente na nangyayari nga. Kaya nga ng kwento ko naiipit doon sa sulok diyan. Bali mayroon kasing espasyo na naiipit doon yung isang kasama. Sakto parang may nag-uuwi na kalapate, galing sigurong training pabulakan o Manila. Sumama yung choco natin. Kasi nga sinusungkit na rito yung isang kalapate, parang nabugaw siya na kumbaga nasaktuhan nga sa yung pagkabugaw natin sa kalapate na yun, nasakto pa nga na may dumadaan na kalapate na galing training. So kumbaga naakay. So kaya hindi na siguro nakauwi, pero hindi natin alam, baka susunod na mga araw, susunod na buwan baka biglang umuwi. Kasi maganda naman yung viewing nun, na viewing naman na maganda. So yun yung update natin ngayon. Happy flying sa inyo. So in-update ko lang kayo. God bless.